The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa kayamanan natin ng buong Pilipinas, ang West Philippine Sea. Bakit nga ba gustong angkinin talaga ito ng China by force, by hook or by crook? Well, dito sa episode na ito ay atin malalaman ang kasagutan. At shout out sa lahat ng ating avid followers dito sa The Golden Boy, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. Tingnan sa Google Map, aerial view ang geografiya ng Pilipinas. Bakit nga ba talagang gustong kunin ito ng China? Umpisa lang dito sa West Philippine Sea, pero kapag nakuha na nila lahat ng isla dyan sa West Philippine Sea, Spratlys, Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, kapag nakuha na yan, makukuha na rin nila itong parte ng Palawan at lahat na ng Pilipinas. Kaya ang inuuna nila dito ang Taiwan. Ano bang estratehiya ang makukuha ng China sa Taiwan? Ito kung makikita natin, ang Taiwan ay gateway yan. Diyan dumadaan, no? Diyan dadaan ang mga merchant ships. Okay, galing dito sa Japan, galing dito sa North Pacific, papasok dyan sa Taiwan Strait. Yan ang dadaanan. Ibig sabihin, ruta ng mga barko ito papunta ng Malaysia, Singapore, Jakarta, Indonesia, Cambodia, Thailand. Yung mga galing na barko dito sa North Atlantic. Okay, ito yung mga lugar na malapit sa Amerika or ang West. From America to Hawaii, to Japan, and then Taiwan Straits. Kaya very strategic ang West Philippine Sea sa geopolitical. Kaya ayaw ng UK, ng Amerika, ng Australia na makuha ang Taiwan, kasi kung makuha na itong Taiwan, magiging checkpoint na yan. Yan na yung pinakabase ng China na hindi na makakapasok yung mga kontra niya na mga bansa. Pero hindi yan ang ating pag-usapan ngayon. Ang pag-usapan natin ay bakit nga ba talagang gustong kunin ng China ang West Philippine Sea na malapit lang yan sa Palawan. Okay, kung tingnan natin ang China dito, narito ang sentro ng China, napakalayo niyan. Going to Chongqing, Guangzhou, Hunan, Guangxi, Guangdong, Guangzhou, Hong Kong. Okay, so Hainan ang pinakamalapit sa South China Sea, yung Hainan Province. At ito yung South China Sea, Spratlys Island. Dito nagtayo malapit ang China ng kanilang base militar, artificial islands. Okay, ayon sa itong danago tayo sa biblical scholars na nagsasabi na ang Pilipinas ang land of fear. Maraming mga evidences, lalo na dito sa Palawan. Kung napansin nyo, malapit ang Palawan sa Spratlys. Diyan nakukuha yung mga relics ng mga sinaunang Pilipino na mayroong mga ngipin na ginto, mga maskarang ginto, kung ano-ano pang mga kakaibang bagay na gawa sa ginto, na maganda ang pagkagawa at hindi gawa ng mga primitibong tao. So ibig sabihin, modern Filipinos ang nakatira dito sa lugar na ito. Ngayon, tinuturo ito ng mga biblical scholars na the land of Ophir. Ang Ophir ay ang lugar kung saan nagmimina si King Solomon ng napakaraming ginto at iba pang mga gemstones. Kaya kung mapansin natin ito, i-close up natin to. Ang Spratlys, yung mga isla dyan ay mababaw yan. Parang isa siyang maliit na bansa. Kung isama-sama yan, ay kasing laki na yan ng Luzon, ang West Philippine Sea. Kaya kung yan ang tinuturong the Lost Kingdom of Maharlika, Maharlikan Kingdom, or yan ang Ophir, nagiging submerged na siya. Siya ay lumubog na syudad sa dagat.
Okay, kaya makita natin sa Google na mababaw talaga siya. Ibig sabihin, parang merong isa pang bansa na nandyan na lumubog. O baka yan na yung tinatawag na the land of Ophir, the land of gold, na lumubog, or the Maharlikan Kingdom. Okay, ngayon, sabihin natin na hindi yan. Pero bakit nga ba pinupuntirya talaga ng China? Well, ito na yung pinakamalaking rason dyan. Dahil dito sa ating tatalakayin ngayon. Sandali lang. Okay, so narito yung mga facts kung bakit napaka-importante ng West Philippine Sea sa China. At ang Pilipinas ay parang hindi natin pinapansin. Ang West Philippine Sea, yan ang ating future kasi diyan tayo kukuha ng ibubuhay natin sa ating population in the future. Ang China ay mas advanced kasi ang kanilang pag-iisip ng mga reserve. Kaya pilit nilang kunin ito aside from history na yan ang the land of Ophir na napakaraming ginto at kayamanan. In reality ay talagang mabubuhay ang China dahil lamang sa West Philippine Sea kasi napakarami na ng Chinese population ngayon. Nagugutom na nga ang mga tao doon. Yung mga trabaho nila doon ay yung magko-cosplay sa YouTube, mga influencers, yung mga babae nagyuyuga, kung ano-ano ang ginagawa para lang mabuhay. Pero wala talagang ibang karagatan na pagkukunan ang China kundi itong West Philippine Sea. Diyan sila kukuha ng napakaraming itong source ng pagkain at hindi lang pagkain ng minerals. At hindi lang yan, oil reserves. Okay, so ating tingnan ang mga artikulo dito about West Philippine Sea. So ito, ang West Philippine Sea offers an abundance of marine resources including fish and other aquatic products. Naku, diyan magaling ang China sa mga delicacy, sa pagkain na seafoods. Yan ang paborito ng Chinese. Kaya siguraduhin nila na makukuha nila yung West Philippine Sea na yan para patuloy pa rin na masuportahan ang population ng China. Okay, ngayon nga ay medyo mahirap na ang kanilang ekonomiya dahil sa nagsilayasa na ang mga Western companies. Nagsara na kasi nag-boycott na dahil yung China ay makipagyera na sa West. Okay, so ano bang mga marine resources ang meron dyan? Kung pag-usapan natin ay pera, milyon-milyon, yung mga giant clamshells. Ang giant clamshells dyan sa West Philippine Sea ay 1,000 years old or even million years old. Karamihan yan ay may laman na mga perlas. Noon nga, binabalita yan na hinaharvest ng mga Chinese fishermen ang ating mga giant clamshell, which merong mga perlas kasi 1,000 years old na ang mga clamshell ngayon, kaya nagiging giant. Ngayon, itong pag-usapan natin ang natural resources. Ito ang rason kung bakit ng China and other countries ay may claim dito. Pero China lang naman talaga ang magulo. Yung ibang countries katulad ng Thailand, Malaysia ay hindi naman inaangkin itong Spratlys at Pag-asa Island. So, approximately ay meron daw 11 billion barrels of oil and at least 190 trillion cubic feet of natural gas in proved and probable reserves. Nasurvey na ito ng United States Geological Survey in 2013, matagal na. At sabi nila ay halos kapantay ito ng oil reserve na nandyan sa Middle East. Kaya kung pagsamasamahin yung Saudi Arabia, pagsamasamahin ng Iran, Iraq, yung kanilang oil reserve dyan, ay halos kapareho lang ng oil reserve ng West Philippine Sea. Imagine 190 trillion cubic feet of natural gas. Ito yung deuterium natural gas. Pero yung reserve oil ay mayroong 11 billion barrels of oils.
At hindi lang yan, meron pang nakikitang iba pang mga minerals dyan na mamahalin, na may halaga. Sabihin natin yung atomic gold, yung gold na makukuha sa dagat. Katulad sa Alaska, meron silang atomic gold doon na mas mahal pa sa gold natin na nakukuha dito sa mainland. Kaya yan ang mga rason. Aside from yan yung historical affair na tinuturo ng Biblia na diyan nagmimina at diyan tinatago rin. Kasi napakarami ng ginto ni King Solomon at nagtaka ang mga tao, ang mga Romans, nang niransak nilang temples, wala silang nakuhang ni isang gold nuggets. Ang mga gold nuggets ni King Solomon ay monsters, malalaki, kasing laki ng kamao, kasing laki ng ulo ng tao, at yun lahat ay nawawala. At ang myth niyan, ang legend, ay tinago daw yan ni King Solomon sa isang lugar na tinatawag na Ophir. Kaya ang Ophir, yan talaga ngayon ang hot issue sa mga Bible scholars. At ang napakaraming nagturo, hindi lang Pilipino, na ang Pilipinas ang land of Ophir, pero hindi natin matumbok kung saan ba, sa Luzon ba, sa Visayas ba, or Mindanao. Marami ang nagsabi na nasa Mindanao, nasa Agusan, dahil diyan unang dumaong si Magellan. At diyan nakukuha yung napakaraming mga ginto sa mga gintong rebulto. Kaya ang Chinese, mahilig kasi yan sa history. Alam nila, kasi bumisita doon si Marco Polo sa China noong 12th century. Malayo pang, hindi pa naisilang diyan si Magellan at Columbus nang dumayo si Marco Polo sa China, at nailagay yun sa record books, sa history books ng China. Ang sinabi ni Marco Polo ay nasa tapat mismo ng China sa napakaraming isla na lugar. Ang nakita niyang napakaraming ginto, kahit daw bubong ng bahay ay may mga ginto, ang lahat ng tao ay may suot na ginto, ang ginto ay napupulot lang sa mga ilog. Kanyang kadami ang land of Ophir na ginto, or itong West Philippine Sea or ang Pilipinas na tinuro ni Marco Polo na mismo sa tapat ng China sa karagatan, ay nariyan yung tinatawag nila na The El Dorado or ang lugar ng ginto. Kasi yung natagpuan ni Columbus ay ibang El Dorado yun. Yun ay siya naman ang nagpangalan nun, si Columbus, pagdating niya sa South Africa, South America, sa baba ng Panama, yung lugar na tinitirhan niya, pinangalanan niya na itong El Dorado, meaning the land of gold. Pero hindi yan ang the land of gold, kundi ang tinuro ni Marco Polo ay ang tapat ng China na karagatan na mayroong pulo-pulo daw na marami. Kaya yun yung Pilipinas, 1,700 islands. More. Ngayon, 1,800 na daw. At lahat ng mga isla na yan ay rich in minerals. Kaya mabuhay ang Pilipinas. Bangon. Bagong Pilipinas. Okay, so we'll see you on our next episode. Maraming salamat sa pag-subscribe at panonood sa channel.